Na kayo ng ganito kasarap na pichi-pichi? Yes, mga mi, kaya kung interesado ka, tara, samahan mo ko hanggang dulo dahil napaka-easy lang nito gawin. Sa recipe nito, gagamit lamang po tayo ng ginadgad na kamuting kahoy. Kailangan lamang po mga mi, pipigan lamang po natin ito gamit ang malinis na tela. Kailangan po talaga kasi na nakapiga po ito ng maayos. Tingnan nyo naman nga mga mi kung gaano karami yung nakuha kong tubig dito sa ating kamuting kahoy. At para hindi nga po ako mahirapan sa pagtansya, sinukat ko nga po itong napigaan natin na kamuting kahoy. Bali pumatak po ito ng 3 cups mga mi. Samantala, dumako naman nga tayo dito sa ating kawali. Naglagay lamang ako ng 3 cups na coconut milk, koonting asin at 1 cup na puting asukal. Sa recipe po na ito, mas okay po talaga kung coconut milk yung gagamitin natin. Bali yung pangalawang piga lang naman po ito ng gata. Hindi naman kailangan na purong kakang gata yung gagamitin natin. At para mas masarap, mas mabango at maganda yung kulay nga nito, naglagay na rin po pala ako ng ubi flavoring. Pero optional lang naman ito mga mi, pwede naman kahit hindi na kayo maglagay. Balang ginawa ko po pala, bago ko nga inilagay yung mga kamuting kahoy, iniluto ko po muna yung ating gata ng ilang minuto. Hanggang sa kumulo na nga po ito, pero continuous lamang po yung paghahalo natin mga mi. At nang kumulo na nga po yung ating gata, saka ko na nga po inilagay itong ating mga kamuting kahoy. Sa mga puntong ito, kailangan lamang po na yung ating apoy katamtaman lamang para hindi po ito mabigla sa pagkaluto. And yes, mga mi, kailangan lamang po continuous yung paghahalo natin para hindi po masunog ang ilalim. And take note mga mi, wag po natin itong mamadaliin sa pagkakaluto para hindi po tayo malason or mapahama. Bali, ang ginawa ko lamang po pala dito mga mi, patuloy ko nga lang po itong hinalo hanggang sa umabot nga po ako ng 25 minutes mga mi. Para mas makasigurado po tayo na lutong-luto na nga ito. At sa mga puntong ito, okay na ito mga mi. Kung napapansin nyo po, malinis na po yung ating kawali. At ang texture nga po nito, malagkit na po siya. Kaya naman nga, inilagay ko na ito sa aking paglalagyan. At inantay ko lamang po itong lumami. Pero sa totoo lang mga mi, hindi ko na po talaga inantay na sobrang lumamig ito. Bali, ang ginawa ko lamang po, kumuha ko ng 1/8 cup na sukatan. Then, sinukat ko nga lang po ito at shinip ko po itong pabilog. Medyo plinat ko lamang po ito, saka ko nga po inilagay dito sa ating kinayod na niyog. Itong ating pichi-pichi mga mi, kapag nahanginan at tuluyang lumamig na nga po ito, mas lalo pong magiging firm yung texture niya. At ang kagandahan din mga mi, kahit ilagay nyo po ito sa chiller, hindi po ito agad-agad titigas. At mas maiwasan po natin na mapanis ito kaagad. Kaya naman nga, kung isa ka sa nag-struggle na wala kang steamer o di naman kaya lye water, huwag ka nang mag-alala dahil makakagawa ka na ng ganito kasarap na pichi-pichi.